Ito ang mga palatandaan na kailangan nating magpalit ng pulley seat. Yan, ito may kanal na po dito. Yan, or may uka na siya. Kung gamitan natin ito ng straight na ganito o roller, makita nyo yung gap. Yan, malaki na. Yan, dito. Yan, may gap na siya. Dapat na itong palitan. Ito yung original or brand new. Pag ganyan din natin siya, yan, wala po yung gap. Plain po siya. Yan. Ito po yung bago nating nabili. At saka itong isa, ito dapat mahigpit ito, dapat di gumagalaw. Yan, gumagalaw na siya. Yan. At mabilis na tanggalin. Yan, gumagalaw na po siya. Yan. Isa rin ito sa palatandaan na kailangan na nating palitan yung pulley seat natin. Yan, may uka na. Na-lustrate na po siya. Ito ang kanyang palit natin. Ito yung brand new. Yan. Hindi po yan gumagalaw, mahigpit po yan. Yan. Ito yung brand new. Ito yung luma na kailangan na nating palitan. At dito naman sa kanyang kabilang pulley, yan, may uka na rin yung lagayan ng flyball. Dito yan kasi, yan. At napupudpud na po yung sa ilalim niya. May kanal na rin. Kaya dapat na siyang palitan. Ito ang brand new. Yan. Plain lang po siya. Mula dito hanggang sa ilalim, wala pong kanal. Ito yung brand new. Yan lang po ang palatandaan. Yang tatlo na yan, itong isa, ito, at saka dito. Yung tatlo na yan ang importanteng palatandaan para magpalit na tayo ng pulley seat para good condition na po ang ating motor. Sa pagpalit natin ng pulley seat, kailangan nating linisin muna itong kabuang CVT niya at patuyuin ng mabuti na walang moisture ng tubig para hindi po kalawangin, lalo na dito. At pahira natin ng kunting langis. Tapos dito, tanggalin natin ito at lagyan ng grasa. Ito ang kailangan nating ilagay. Yan, high temp grease. Lagyan natin dito, pati dito sa ilalim. Yan, tapos na natin ilagyan. Tapos ibalik natin itong kuan niya. Dapat pag ganyan natin siya ilagay para di masira yung oil seal niya.
Yan, dahan-dahan, dapat dahan-dahan lang. Yan. Tapos lagyan naman natin dito ng grasa doon sa ilalim dito para yung iba kasing motor dapat paglinis nito dapat patuyuin muna bago ilagay ito. Yun ang mga tendency kung bakit mahirap tanggalin yung ibang motor, dahil dito na stack up to, naiwan dito at kinakalawang, kaya mahirap tanggalin. Ito lang ang kanyang diskarte. Lagyan ng kaunting grasa doon sa ilalim. Yan. Yan, okay na to. May grasa na. Ito ang kadalasang kinakalawang, lalo na hindi pinatuyo yung motor pagkatapos ng paglinis ng CVT. Ito. Kaya nag-stack up yung bushing niya dito. Dapat dito ay binabasa muna ng oil. Ito ang gamit ko, Singer. Dito. Yan, lagyan. Konti lang ilagay. Importante mabasa ito ng oil. Oil nito, Singer. Bago natin ilagay yung pulley dito. Lagay natin ito yung fly ball. Itong isa, ito yung pa-outside. Ito yung inside. Yung hindi maganda yung hitsura. Dito yan. 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 Same dito. Yan. Yan, tapos nating ilagay yung mga fly ball. Ito yung panghuli nating ilagay. Yan, dito yan. Yan. Yan ang kanyang itsura. Paglagay. Bago natin ilagay dito. Yan. Basta bago, medyo mahirapan tayong magpasok nito dahil bago pa siya, masyado pa siyang mahigpit. Yan. Tapos nating ilagay ito, may washer yan, maliit na washer dito. Yan. Yan. Tapos ito naman ang ating ilagay. Yan. Tapos merong collar. Ito.
Tapos nitong nilagay natin ng cooler, ito naman. Ito yung sunod nating ilagay dito. Yan. Tapos may washer yan. Yan, itong washer. At ito yung panghuli, yung nut nya.